Oy! Nandito tayo ngayon sa Principal Office. Naalala ko nung kabataan ko, lagi akong tinapatawag sa Principal. Pero ngayon, tinawag nila ako dito dahil sa isang malaking bagay o malagang bagay sa mga estudyante. Nandito si Sir Celestino at ang kanilang principal, si Mayet de la Cruz, Matindeno de la Cruz, para kay Juan de la Cruz. Tingnan natin kung anong pwede niyang tanong na maaaring masagot naman natin kung ano ang nais itanong ng ating principal na si Liz de la Cruz. Ma'am de la Cruz. Hello sir, good morning Good po. morning. This is our second time. Yes po. Yes. Kamusta po yung training ko noon? Napag-alaman ko po sa mga bata na napakaganda ng inyong mensahe at namulat po ang kanilang pag-iisip sa katotohanan ng buhay at pag-aaral. Good. 30 minutes lang ata yun, no? 35 po. 35 minutes, Oh, pero yung impact na. Pero isa lang natuwa ako ron. Grabe ang word ko nga, pandemonium. Oh, Dahil nag-iyawan, nagpapalakpakan, tama po ba yun? Yun yung naramdaman ko, talagang kinilabutan ako nung ganito yung mga kabataan. Ngayon po, meron kaming pwede pang gawin marahil dito, pero bago namin gawin yun, kasi being a trainer, meron kaming tinatawag na training needs analysis. Ano po yung pwede namin may tulong bago namin gawin yun? Ano po yung pwede niyong itanong? Anything about education. Oh, yun nga po, dun sa pangyayari na yun, nais naming malaman na kung ano pa po yung maaari nating ibigay sa ating mga estudyante ng Arroyo para makatulong po sa hindi lang sa kanilang pag-aaral, kundi bilang isang bata, isang estudyante. At ano po kaya ang nararapat na sa tingin nyo na bigyan nyo ng focus, lalo na nangangailangan po ng tulong ng sa tinatawag naming social-emotional learning ang mga bata. Okay. Una sa lahat, yung anak ko kasi mula private, dinala ko sa public para matutong mag-Tagalog kasi puro English to, lahat, everything, para iba yung kanyang communication. Base sa kanyang teacher, hindi ko lang kung ganun din yung problema natin, challenges, mahina raw tayo sa math at mahina sa English. Totoo po yun. Okay. Nakikita ko, yes, totoo yun, nakikita ng gobyerno, yun ang problema, pero sa akin hindi problema yun. Let's talk about English. Dahil ang China, pati ang Japan, they are so very successful. Hindi naman magagaling sa English, kaya walang problema sa akin yun. Ang importante sa akin, the proper and understanding the communication is so important. And then, there are two types of communication. One is verbal and the other one is non-verbal. Let's talk about math. Yes, kailangan natin ng math talaga, pero tingin ko ang mga engineer katulad ko, arkitekto, kailangan pag-usapan yung mga AES, mga ganyan, kung ano-anong malalalim ng math. Pero ang kailangan lang naman talaga sa buhay natin, plus, minus, multiply, division. Kasi marami namang tao, hindi naman nakagraduate nga eh. Pero successful sila kaysa dun sa nakagraduate. Let's talk about the potato cornet. Walang pinag-aralan dyan. O hindi mababa lang pinag-aralan, hindi nangyari. Pero look what happened to potato cornet. Even yung siya, si Jack ng inasal. Ngayon, 100% na may-ari ng inasal. Wala iba kundi Jollibee. Nag-partner na sila ng Double Dragon, yung tinatawag na real estate. Therefore, para sa akin, mahalaga ang edukasyon, passport of our success yan. Pero, mas mahalaga yung attitude. Ano yung pwede namin maitulong dito? Number one, para sa akin yung human values. Kasi ang Hapon, hindi sa kanila uso masyadong academic. Ang unang baita, values formation, bago ang academic. Yan ang importante pwede namin maibahagi sa inyo ng life at work. Kasama ko ang Lulu's Wisdom. Second, kailangan din natin ang matuto sila ng entrepreneurial spirit. Kasi naalala ko nun, kapag bakasyon, yung anak pinapabakasyon sa lola. At umasa kayo, pagbalik ng bata sa inyo, halimaw ngayon. Bakit? Pinakamagaling na
spoiled maker, walang iba kundi ang lola. Hindi ko alam kung bakit iba yung pagmamahal nila, iba na yung values, nag-aaral na. Pero tignan niyo yung Chinese. Anong sinasabi? Anak, magbantay ka muna sa ating negosyo. Ibig sabihin, bata pa lamang, meron na silang proper training. Nalalayo tuloy sa masamang bisyo. Kaya para sa akin, napaka-importante na yung tinatawag natin entrepreneurial training. Bata pa lamang, nakalilok na o nakapanday ito sa kanilang isipan. Katulad ng anak kong susubo. Bumili ko ng mga ballpen sa National Bookstore at binenta niya. Sabi ko, ibenta ko ito sa mga kaibigan ko. Dalaing alkansya, bawat bayad ng mga tao, pinuhulog sa alkansya. Hanggang ngayon, nandun yung alkansya, mga perang binenta niya. At sinasama ko siya sa mga aking training, kliyente, opisina. Why? To expose him. Because ang dream ko sa kanya maging businessman, pero maging IT wizard. Dream ko sa kanya. Para bang talino ng Ayla Virus, ang ginawa ng Pilipinas, hihulog ito, pero ginawa ng Amerika, inay ito. Dahil matinding talino ito. Iba yung tingin. Yung sa ating kasamaan, sa iba, kanilang kabutihan. Pero hindi ko sinasabi mabuti ginawa niya, nagpakalat siya ng bankero. Pero iba ang tingin ng Amerika. Kaya, nandun na siya sa Amerika, pinabuti magaman ng Amerika. Yun yung nakakalimutan. And then thirdly, yung tinatawag natin spiritual aspect. Kasi naniniwala ako na kailangan ng tao lumapit sa Diyos. Hindi ko alam kung anong religion meron sila, pero para sa akin, ilapit sila sa tamang Diyos. Kasi katulad ko nun, alam niyo naman, alma mater ko ang Aurelio, na dito ako naging pusher, loser, bulak-bul, namamana, tumatakbo sa akin ko ang dugo, nagnanakaw ng bag, nagpapatero, lahat ng kalokohan nandito. Pero ang maganda dito, binago ko ng Diyos. Para lang si Pablo, nakita hiwanan, simula na yung pagbabago. Ako naman sa Biblia, pero unti-unti akong binago. And I would like to share that moment kasi importante makita natin yung katangahan ng Espiritu. Tatlong bagay lang ang aming ituturo. One is the value of having values. Second, the entrepreneurial spirit. Thirdly, the spiritual values. Yan po yung pwede kumang may tulong sa inyo. Salamat sa inyo. Ito po ang aking all analysis. Kasi naniniwala ako kung tama ang silid, tama ang isip. Mabuhay ang Pilipinas. Thank you, sir. Salamat.